Yan. Hallelujah. Magandang umaga sa Barusa. Welcome po sa Father's House Christian Center. Sa mga nanonood online, welcome po kayo. Tayo makasimula sa gawain ng Diyos. Awal kayo sa Panginoon, masiglang awitin. Yes, sa lawin na ng Panginoon. Hallelujah. Nahanap ng aming puso. Glory to God. Palakpakan natin awitin ng Diyos. Yes, so Lord God. Hallelujah. Ang umawit at patuloy sa iyo. Aming tungkol sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasaba. O Diyos, purihin ka. Dakila ng kagawad sa pag-ibig mo. Ang umawit at patuloy sa iyo. Aming tungkol sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasaba. O Diyos, purihin ka.
salamat. Praise the Lord God. Awit tayo sa Panginoon. Ang marumang awitin. Awit na natin Diyos. God.
Sunday School, 9 a.m. Ang ating Sunday morning worship, 10 a.m. Sunday evening worship, 6:30 ang ating midweek service, 6:30 din ng gabi. Praise God. Manalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials, sama natin manalangin ang ating bansa, ating gobyerno, ang mga senator, ang darating na eleksyon. Manalangin natin para kayo na leader, gagamitin ng Panginoon at magkaroon din ng kaligtasan sa loob ng gobyerno. Manalangin natin mga leaders, International Church, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin Pastor Paul Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stevens. Pray din natin ang ating national leader dito sa Pilipinas, Pastor Boyet Ezequiel, sama din natin mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nalo Butay, Pastor Ernie Regle, Pastor Charlie Varias, Pastor Beelzebel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Kailangan natin palakasan, sikahan, kalusugan ng ating mga pastor, kanilang pagdilig ng mga churches. Mag-pray din natin ating mga fellow Maglarang Brother Church, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Miguel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marcio Viano, Pastor Bo Canyosa, Pastor Jordan Rizales, Pastor Samuel Wood, Pastor Julia Bechaida, Pastor Melvin David, Pastor Jordan Shanes, at Pastor Jess Palito kasama din ng may bahay, pamilya, at ang mga lugar at industria sa mahal ng Panginoon, paglago, pagpunga, kasama din ng ating bayan ng Tituro. Pray natin ang ating pastor, Pastor Manuel Cerecena, kaya sa bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, solaking, pagdalaman natin sa rinig gusali, sa rinig lote, at pagdagpa ng Panginoon, ang ating nasasakyan sa gawain ng ating Panginoon. Pray din natin ang ating mga activities, ang ating mga healing requests, prayer requests, Sister Victor Garcia, Brother Rolotaro, Pastor Shirley San Pedro, Dita Lourdes de Saradulo, Pastor Tom Payne, Brother John Arvin Mendoza, at sa ating din mga mahal sa buhay, sama na sa panalangin, patuloy natin panalangin, ating mga magulang, kapatid, mga anak, pagsama natin, pagpalang, yayayin, sa mga kilala, sa salita ng Panginoon. Pray din natin yung mga activities natin, meron tayong mga street preaching, Bible study, survey, every weekend, at ang ating Jubilee service sa Paclaran, April 26, ito Sabado, at second week ng Mayo, ang ating International Bible Conference from May 12 to 16. At makaragdag ng balita, ang ating pastor ang magugulat. Hallelujah! Bago tayo gumako sa panalangin, purihin palakpakan natin ng Panginoon. Praise God! Thank you, Jesus! Glory to God! For holy and almighty Christ, the Lord Jesus Christ! Salamat, Panginoon! Purihin sa Diyos, katilang lahat, alam niyo posible sa iyo, Panginoon. Ay may panandali ng manalangin at ila, tapat na Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa mga bagay na ginagawa mo, dakilang Diyos, ang dalangin pa rin namin ang iyong pagsama, ang iyong pagkilos, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang aming bansa. Tulungan mo po, Panginoon, o dakilang Diyos, iligtas mong bansa namin, aming mga kaluluwa, makakilala sa iyo, at dalangin din namin, Panginoon, magkakataganap na eleksyon, o ang dalangin ko, ikaw ang magluklok ng mga tao na dapat para sa gawak sa iyong sa aming bansa at ng Diyos. God, maraming po salamat sa iyong kabutihan ng aming national leader, O God. Ang dalangin po namin ay iyo pating samahan, pagpalain, at extend pa ang mga bagay na pwede niyang gawin para sa iyong kalooban, O God. Maging ang manalapit ng mga konferensya, Panginoon, Tacloban, O God, ganun din sa Manila. God, ang dalangin ko ay iyo pong pagpalain, Panginoon, ang iyong gawain na nilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. Ang aming Mother Church ay iyo pong pagpalain at samahan sa pangunan ng Pastor Rico Herrera. Pagpalain mo po, Panginoon, ito sa iyong kapulihan at ang paluwalatian magpakailanman. Amen. Praise God. Hallelujah. So, minsan pa, awitan natin ang Panginoon. The time to be happy is now.
balita na patuloy natin ipanalangin ang gawain ng Diyos na malapit na dumating ng Panginoon. Na patuloy natin ipanalangin ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Ang ating kapwa manggagawa ay ipanalangin natin sa Panginoon. Pastor Rico ngayon kung mayroon na kinakaharap na problema. Si Jonah, Pastor John Gonzales ay pumalit na ng paglaran. Hindi naman dapat hindi maaaring dito sabihin. Kasi ay hindi ko pwede hindi sabihin. Kailangan yung mga pangyayari ay kailangan ay sasabihin. Kaya nga panalangin natin na tayo ay samahan ng ating Panginoon. Ang kanyang pagdilos pa rin ay ating ipanalangin pa rin natin sa nakakakilala sa Kanya. Ipanalangin pa rin natin sa Panginoon. Dahil para naman tayong ikapagpupuri sa Kanya. Kasi ako, nakatatlong balik din ako ng Mother Church. Sa totoo lang, may lang ako tumatagal. May lang ako tumagal ng 8 taon na dire-diretsyo. Malimit din ako pagdating na 3 taon. Bumabalik ako sa kuwan. Kahit sa mga problema. Pero panalangin natin na katuwa natin sila magagawa, mag-mature sila. Mag-mature. Wala sa mga pagsasabi na tayo ay nakatayo. Ay hindi masasabi natin yan. Ito masasabi habang buhay na tayo nakatayo. Amen. Praise God. So, meeting namin mga Sabado, ano ba yun? Biyernes. So, medyo nahamon ako. Meron akong nag-report si Pastor Boyet ng pangyayari na bunga ng gawain sa Russia. Napakadami ng may revival ngayon sa Russia. Kung ko nga napakinggan na meron palang nangyari, hindi palang mangyari yun. Kaya ako panahon lang yung Pablo nangyayari. Meron tayong pastor under ng Russia sa aking pagkakaunawa, ang kasi nangangaral siya hinuli. Nangangaral siya ng salita ng Diyos at 11 buwan siyang nakulog. Bunga ng kanyang pangangaral. Ang masakit nun, hindi alam ng kanyang asawa na siya nakakulog. Dahil kung ikinulong siya, ay wala nakakaalam. Hindi naman binobroadcast yun. Hanap yung asawa niya, ay hindi siya makita sa loob ng 11 buwan. Alaman lang ng asawa niya na siya ay nakakulong dahil nung paglabas niya, nung siya lumala, pagkatapos ng 11 buwan. Siya payat na payat. Sabi niya sa patutuo niya, 11 months, at araw-araw siya binubugpog doon sa loob. Grabe na. Sabi ko, pwede ko na mangyari pa rin sa panahon natin ngayon. Akala ko, ano na lang yun, kwento na lang yun. Nung mamit siya ni Pastor Boyet, tinanong siya, gusto mo pa rin mag-pastor? Kasi dineport na siya, binalik siya sa Mother Church niya. Sumagot siya, pastor, sa kasalukuyan po yung nasa ministry para po ako. So, sa madaling salita, pag tinanas niya yung ganong sistema, hindi siya sumuko. Sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Meron din pa rin tayo, mas matindi pa rin. Tinapos siya na halos isang taon na nakulong siya. Pero hindi kailang hindi niya pinalikuran ang gawain ng ating Panginoon na paglilingkod sa Panginoon. So, hindi nangyayari pala noon sa kapanahon na ng mga alaga. Hanggang sa panahon natin nangyayari. Kaya ang sabi ni Pastor Boyet, mukhang bigyan niya ng pansin. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi para sa mga binabalik. Ang paglilingkod talaga sa Panginoon ay para sa mga tunay na lalaki. Kaya hindi natin na, panalangin na lang natin ng Russia dahil nakikita natin doon napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa lugar nila. So, dito sa atin, may umuwi, may gumagawa
patay ng patay. Ito ba naman makulong ka ng 11 buwan, wala ka namang ginagawang masama kundi mangaral lang na salita ng Diyos tapos araw-araw ka pang bububugin. Lumabas siya, payat yung pastor. Doon din naganap kung isang pastor natin, habang nangangaral, hindi na rin dito. Pero ngayon, active na siya, ano na siya. Okay, kaya sabi ng pastor, Boy, sino pa ang magpapastor? Hallelujah. Okay, so ay daramo pa sa gawain ng Panginoon at salamat sa Panginoon at naala ko. Meron po tayong gaganapin na konferensya sa Manila. Hahamunin ko po kayo, magbigay po tayo ng pledge. Magbigay tayo ng pledge. Nung nakaraan, hindi na tayo nakapagbigay. Pero ako po'y makahamon sa inyo kung gusto po natin na maging pamahagi tayo. Overtime na po ngayon si Satanas. Gumagawa si Satanas. Kaya kailangan ng gawain ng Panginoon ay overtime din. So, depende po sa inyo. Hindi ko na pakakabaan ito. Ayaw po sa kapasyahan ng inyong puso. Doon po sa nasa online, pwede po kayong isangkot. Pwede niyong alamin kung ano ang video account ng Father's House ng Antipolo. At yung ibibigay nyo po rito na pinaka-pledge ay pwede sa totoo pwede naman ninyo yung diretso sa Mandaluyong, pero kung gusto ninyo na maging kabahagi at hindi nyo naman kayo nakatuning sa online, pwede nyo padaanin dito. At yung pledge po yun, gagamitin po natin sa konferensya ng Manila. Tahamon ako doon sa nakita ko yung kaya gaganapin din ang konferensya sa Davao. Ganyan po, gawain ng Father's House. Masyado po tayo busy, nahamon ako doon sa kanyang ginawa. Dahil may tingin ko yung announcement yun ni Pastor Franklin Aventura. Alam ko, ito buwan na ito ng Abril, ang kanilang konferensya. Siguro halos tigil-tigil na. Hanggang Mars, hanggang Mayo. In-announce niya na magbigay ng ayon sa makakaya ng donation ng bigas para sa konferensya. Kasi pinapakita niya doon, meron nagdadala ng 1 kilo, may nagdadala na nakakahamon, di ba? Para lang isulong yung dawain ng ating Panginoong Diyos ay ginagawa nila yun. So, kung ginagawa nila yun sa mga politiko na tao, hindi, sinabi mo naman politiko, tao naman talaga yun, talagang magigil yun. Kasi yung minsan nakita ko kasi, ayaw ko kung gano'ng katotoo yun, si Heidi Mendoza, nakita ko yung mga may sumusuporta sa kanya na mga sa online, nagpapadala ng pera, ng tulong. Kaya sabi ko may baka posibilidad pumasok ito si Heidi Mendoza kasi may mga voluntaryong mamamayan na tumutulong sa kanya, pinupuntak sila kung saan sila pwede magpadala ng tulong nila para sa kanyang kampanya. Dahil alam nila kasi walang pera yun, wala kita mo, wala kang makitang tarpulin na Heidi Mendoza yan sa labas. Kaya yung panawagan ng tao, ang sabi niya, ay i-share na lang po ninyo sa internet yung mga sinasabi ko. At nakikita ko, tinitingnan ko, ay meron. Kung ginagawa natin ito sa tao, pwede natin gawin ito sa nangawain ng ating Panginoong Diyos at tiwala ka sa tao. Ang tao ay tao. Sabihin, mabulaklak ang bibig. Hindi ko naman sinasabi na gano'n sa Heidi Mendoza. Hindi ko sinasabi. Baka naman kasi ako lang kasi naman ninyo kung anak ko yun. Kaya hindi ko sinasabi gano'n. Naka-online tayo. Baka makita mo aking tiyan. Sabihin hindi ko hinahatulan ng niya. At sa aking pagkaunawa, mabuting tao siya. Kaya ang sinasabi ko, ang tao, basta namumulitika, mapabango ang bibig. Hindi yan magsasalita ng walang politikong mamaho ang bibig. Puro pangako yan. So, ibig ko sabihin, kung nagagawa natin ng tao
ito kung nagagawa ng tao ito sa mga politikong tao, kapag nakaupo naman, ilimot na. Ang kanilang mga sinabi, gawin din natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen? Gawin din natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, bahala na kayo, kaya lang nandawin ninyo, iano ko lang, lalo na siyempre, nangangailangan din ng pananalapi, ang gawain ito, hindi lang yung konferensya. Yung times po natin, hindi po natin pwede sabihin, yun na yung ating ano. Hindi po. Ilagay natin sa sobre. Specific natin, iba yung times at iba yung pinaka-pledge mo doon sa konferensya. Hindi po yun natin pwede ilagay na ano yun. Hindi natin isama. Hindi natin pwede isama. Tukod po yun, nililinaw ko lamang po. Kasi ang gawain po ng ating Panginoon ay walang magkakangkili kundi tayo rin po. Tayo rin. Kaya sabi nga ni Heidi Mendoza, kung gusto nyo magkaroon ng tapat na gobyerno, ako po ang magbabantay. May hawak-hawak siyang magdipaling glass. Kasi sinasabi niya, tinapon niya yung mga kurap na hindi naging tapat nung siya'y kasalukuyan siyang COA commissioner. Ay marami siyang naipakulong at marami siyang naibalik na mga punto na ninakaw ng mga politikong tao. Kaya yung sinasabi niya na kaya niyang kung gusto niyong maging tapat, magkaroon ng gobyernong tapat, ang sabi niya, karapat-dapat po ako. Tinatamit ko lang yun, sinasabi ko yung sa nanay ako, at sinuportahan nila. Yun nga hindi ko sabihin. Kung naniniwala sila sa tao, dapat mas maniwala kayo sa mga taong may takot sa Diyos. Ang programa po natin, hindi po pang-gobyerno, ang programa po natin pandangit. Yan ang dapat natin maunawaan. Kung di nagtitiwala sa mga politikong tao, dapat din natin pagtiwalaan ang gawain ng Diyos. Hindi po natin kailangang ilahad na kung anong ating platforma. Ako po, ang magsisilbing platforma sa inyo, makikita ninyo. Dahil sa gawain ito na ating sinusuportahan, ako na dati isang bilanggo, ako nakulong sa bilangguan ng 4 na buwan, dahil sa gang runner, pagbibinta ng mga pinagbabawal na baril, pero dahil po sa gawain ng Panginoon, nakalaya ako. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi yan kayang gawin ng mga politikong tao. Kaya ibig ko sabihin, nahamon ko lang kung nagtitiwala tayo sa mga politikong tao, dapat mas lalo natin pagtiwalaan ang mga taong naghahandog ng kanilang buhay para maraming kaluluwa ang makakilala sa ating Panginoong Diyos. Okay na, sapat na siguro yun. Hindi kong tayo ng pananalapi. Natin, sinabi ko sa inyo yung pledge ninyo, hindi ko sinabi ngayon yung ibigay. Depende sa kasya ng puso nyo yan. Kung gusto ninyo 1 milyon, ay pagpalain kayo ng Panginoon. Kung gusto ninyo ay 5,000, gusto nyo 1,000, 500, na sa inyo yan. Kaya mga pledge, pinakatulong ninyo para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, yun lang, specific nyo lang, lagyan nyo ng pledge for conference. Tapos ilagay nyo yung tithes ninyo, yung support na ninyo dito sa church, local church natin, ilagay nyo doon yung tithes nyo, tsaka yung pledge, para alam namin. So, okay, so yun lang po, kasi pag nakita mo yung mga lagay, doon yung pledge, iipunin ko na yun, doon ko ilalagay yung kay Pastor Bulo. Ibibigay ko yun sa kanya. Magtiwala po kayo kung gabawasin doon kahit piso. Para po yun doon na may takot po ako sa Diyos. Okay, so yun lang. Tayo po ay hindi ko ng pananalapi. Hindi na po mag-aano ng sulat sa inyo. Nasa inyo na yan. Ilagay nyo na lang. Ang natin lang po ng pledge natin ay hanggang sa buwan po ng Mayo. Kahit nasa siguro online na nasa kasalukuyang konferensya na pwede tayong mahapon. Huwag lang yung tapos na. Wala na. Tapos na yan.
po natin ang ating konferensya ay konferensya po natin sa Mayo. May 12 hanggang 16. Okay, so yun lang po at hindi tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Mga tao sa Michael, para tayo pangunahan dito. Tayo po yung manalangin sa Panginoong Diyos. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, O God. At dalangin ko po, Panginoon, na iyong pagpalain ng iyong mga anak. Lalo na ang puso ay parating bukas para sa pagsulong sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Na walang mga takot, walang pagkasawa, sa pagsupot sa gawain ng ating Panginoon. Kayo magpala ng kanilang buhay o God sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so minsan pa ating awitan ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. I can deliver the eyes. Hallelujah. I was bound by the chains of Satan. I can deliver. Praise the Lord. I can deliver. Praise the Lord. I can deliver the eyes. Hallelujah. I was bound by the chains of Satan. I can deliver. Praise the Lord. Yes. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga sa inyo lahat. At palagi kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa amin. Praise God. Hallelujah. Okay, sa ating po mga Biblia, ikaw na iwan mo yung 5 minutes. Iwan sa akin. Tapos sinisipon. Okay, sa inyo po mga Bible, sa aklat na libro sa chapter 2. Ako ito'y mangungusap at tungkol po ito sa tinatawag na paggawa. Alam niyo, ang isa sa tungkulin ng tao, kaya ka naging tao ay yung tinatawag na paggawa. Kanina ay nagsalita, nagturo si Diaz, binanggit niya yung tungkol sa paggawa. Yung voluntaryo na paggawa. At nabanggit niya dito, wala na kasi talaga, wala tayo. Kaya panalangin natin sa Panginoon. Kasi hanggang ngayon, until now, 8 years na tayo, until now, tayo ay pioneering pa rin. Bakit ko nasabing tayo pioneering pa rin? Walang maintenance ng kaayusan ng ating kasi ang mga established na church, may mga tao na talaga na sila na naglilinis. At sa totoo lang po, mas marinig sa misis na naglalang dito. Punta kami dito, basta pumunta kami rito, siya ay naglilinis, talagang paso. Kasi nga pioneering, kami dalawa na naglilinis na rito. Kaya minsan na sa totoo lang, naaawa sa asawa ko, kaya mamas na ko siya. Mula nang ako'y tumulong sa paglilipit sa Panginoon, asawa ko na ang lagi naglilinis sa church. Kasi kami pumari ko sa palagay ko, baka ay malampas na rin ay isang dekada, siguro 15 years na rin, or mga 17 years na naglilingkod sa Panginoon, kasama na yung pabalik-balik ko sa Mother Church. Ito tinakahiya yun, ilang beses din ako bumalik sa church, sa Mother Church.
Ilang beses din ako nagtaas ng aking panyong puti at sabi surrender. Kaya yung mga kapatiran natin na bumabalik sa Baclaran, unawa ko yan, naranasan ko yan. Kaya nga habang kami nadaan dito, sabi ko nga, Lord, pagpalain mo po kami. Yung paggawa ko kasi, yung po'y voluntaryo sa buhay ng tao. Kahapon, nung Webes ba yun? Kailan tayo bumili ng tela? Webes na bumili kami ng tela. Dinala namin sa doon. Habang bumibig kami ng tela, nagamit yung sasakyan ng aking manugang at siyempre kasama ko yung heredero, yung anak ng may-ari. Hindi mo po pinihiramin yung sasakyan, hindi kasama yun. Siyempre nalilibang din kami doon sa apo ko, kaya kasama namin. Doon sa loob ng sasakyan, siya sa unahan, si Mrs. naman kasi may pinunta kami, bibili siya, kami sa Taytay. Yung lalaki na nagtideliver na nagkukuhat, nagpapasok doon sa sasakyan ng nakarulyo na tela, sinusok-sok niya doon sa loob. Si Jacob, nandun sa unahan, nakatipok siya doon sa pinapanood niya dati. Nung makita niya nahihirapan, yung boy sa pagsusok-sok ng lalaki, kung iniwan niya yung pinapanood niya, tumakbo agad siya doon sa, alam mo, antik na, bakit sa loob na sasakyan? Tumakbo siya doon sa loob. Ano gagawin mo? Tumakbo siya, punta siya doon sa likod. Sinusok-sok na yung tela na, alam mo, istikong malaki, doon sa loob ng sasakyan. Si Jacob naman, hinawakan niya yung dulo at hinihilan niya papasok na nakikita niya kasi nahihirapan yung magpapasok. Kaya nangyari na, doon tumagal. Kasi iniisip nung boy na baka madala na si Jacob. Dahil yung pino ng tela kasi laki ng katawan niya eh. Tapos hawak niya talaga eh. Inihilan yung gano'n na nakakatawa ng mga kaya sabi ko, hindi ka nakakatulong. Lalo tumatagal yung trabaho. Dali ka na, kinuha ko siya dito, dahil nakasakit ako sa manubere, nawakan ko siya dito, hindi ako makalayo. Kaya alam, pag nilitawan ko, dahil kung bumabalik siya doon, kinahawakan niya, hinihila niya, para manyayos yung pagkakasalansan nung tela. Dapat sa isip ko, sabi ko talaga, ang tao talaga, likas ng tao, yung pusang paggawa. Yung pagtulog, nakadesign yan. Kaya ang tao talaga, dinisign nyo para gumawa. Yun ang dumating sa aking isipan. Ganun talaga ang tao. At tayo may mga kinikilala na mayroon tayong mga kinikilala na mga kayanin sa ating panahon, sa ating bansa, sa Daniel si Rizal. Dahil ang kanilang pagkaunawa, si Rizal ay gumawa ng pinakamahalaga na gawa sa kapaglawanan ng bansa natin. Yung kung paggawa, uulitin ko, papalik ko sa aking apo, hindi yun nakikita dahil sa ikaw ay makakapal. Likas yun. Likas yun sa tao. Dahil kung tutuusin, 3 taon, bakit pumasok sa isip niya yung ganun? Nakita niya nahihirapan yung tumakbo siya sa likod sa kapila, sa lubog. Dahil nasa unahan siya, nagpapulong. Nakitulong siya sa pagpila. Isang laki ng tela, mas malaki pa sa mas laki ng bilog ng tatawag niya. Kaya doon ko naisip na yung pagtulong, likas yan, o yung paggawa, likas yan. Yung gumawa ka ng mabuti. Likas sa tao yan. Okay. Makibukas kayo sa akin sa Ephesians o Pilipos sa chapter 2 verse 5 hanggang 8. Ganito po pagkakasabi ng salita ng Panginoon. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip
na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat kanangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi ba't ko sinubad niya ito at anyong alipin na kitulad sa mga tao at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Tayo panandali lang ng langin, dakila at tapat na Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na iyong ginagawa. Salamat sa iyong gawa, Panginoon, na ginawa mo para sa amin, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. As kung paksaan ito, ang tuloy malimutan, ang pinakamahalagang gawa sa lupa. Pero kung pinakamahalagang gawa sa lupa. Ang pinakamahalagang gawa po ay ginagawa ay dito. Sa kabilang buhay, wala ka na po kung gagawing gawa. Ang pinakamabuting gawa at ang pinakamahalagang gawa, dito yung pinoproduce sa lupa. Yun po yung isang bagay na dapat natin maunawaan at dapat natin ilagay sa ating mga puso at sa ating kaisipan. Alam natin, hindi natin maikakaila, kinalugdan ng Diyos si Jesus sapagkat ginawa niya ang pinakamahalagang gawa dito sa lupa. Hindi po bayani ang gumawa ng pinakamahalagang gawa dito sa lupa. Ang pinakamahalagang gawa ay ginawa po ng ating Panginoon. Siya yung gumawa ng pinakamahalaga na gawa. Tulad na sinabi ko, ang paggawa ng napakabuti ay likas yan sa tao. Amen. Nasa laman yan. Doon ko yun nakita to sa aking ako. Nasa pagkakadilting yan ng isang tao. Dahil lamang, minsan hindi natin magawa dahil mayroon tayo kita ng laman na mas pinipili natin ang gumawa ng mga bagay na hindi dapat. So, tulad ng ating sinabi, kinalugdan ng Diyos si Jesus sapagkat ginawa niya pinakamahalagang gawa dito sa lupa. Si Jesus po ang gumawa. Una, makita natin yung pagkalikod niya sa tunay niyang kalagayan. Alam natin ang ginawa ng ating Panginoon. Dito yung sabi rito, na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inari isang bagay na nararapat kanangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya yung kanyang pagkatao, yung kanyang personality bilang isang Diyos. Yun ang sabi rito ng Bible. Ipinagpalit niya kung ano yung katayuan, mayroon siya. Kaya yung nasabi ko, ang gumawa ng pinakamahalagang gawa na pwedeng gawin dito sa lupa ay walang ibang gumawa kundi si Jesus. Sa pangkatay, ibinigay niya ang kanyang buhay. Amen. Salamat. Dahil ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay. Yun ang layunin nung siya pumunta rito. Nabuhay siya rito para ibigay bilang handog ang kanyang sarili. Sinong pwedeng gumawa nun? Sinong pwedeng gumawa nun mga bagay na yun? Yung po'y ginawa ng ating Panginoon Jesus. Hindi siya nabuhay dito bilang isang hari, hindi siya pinaglingkuran, kundi siya ang naglingkod. Huwag natin kalilimutan. Ibinigay niya ang kanyang buhay at dahil doon nagkaroon ng kapatawaran ng buong sansilupo. Dahil nagbigay siya. Sa John chapter 10 verse 17, ganito yung sabi ng Bible, dahil dito sinisinta ko ng Ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino man na hindi nag-alis sa akin ito, kundi kusa akong ibinigay, may kapangyarihan akong magbigay dito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Kung saan niyang ibinigay, hindi yung sa pilitan. Hindi siya pinagtulakan ng kanyang Ama. Kundi ano sabi niya doon, kung saan niyang ibinigay. Kaya siya kinalugdan
ng kanyang ama. Yun ang mga bagay na napakahalaga na ginawa ng ating Panginoon. At wala pang nakagagawa niyan sa ating kapanahunan sa ngayon. Pangatlo, ang kanyang muling pagkabuhay. Napakahalaga po niya. Kapag kung hindi muling nabuhay si Jesus, wala tayong pag-asa. Walang katuturan ang ginagawa natin dito. Nagsasayang lang tayo ng pera. Pero ang katotohanan niyan, si Jesus ay muling nabuhay. Alam niyo, napakahalaga ang muling pagkabuhay ni Jesus sapagkat binigyan niya ng pag-asa ang sanlibutan. Ito yung sabi na salita ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 15, verse 20. Datapot si Kristo may muling binuhay sa mga patay na sinaging pangunahing bunga ng mga tutulog. Amen, kaya tayo, meron tayong pag-asa dahil muling nabuhay si Jesus. Ang sabi nga dito sa 1 Corinthians 15:12, ito sabi, kung si Kristo may pinangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo nagsisipagsabi, walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Natapwat kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, ay hindi na muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan nga ang aming pangangaral at wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami nasumpo nga mga saksing bulaan tungkol sa Diyos sapagkat aming sinaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siya muling nabuhay kung tunay nga ang mapatay ay hindi muling binubuhay. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa, kaya yun ang pinakamabuting gawa ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya yung kanyang muling pagpabuhay. Kung hindi, tulad na sinabi ni Pablo, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa, walang kabuluhan ang lahat ng relihiyon. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. Yun ang sambakin na dapat natin mamumawaan. At ito yung sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 2 verse 19, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, igiba ninyo ang timplong ito at aking itatayo sa 3 araw. Ano sabi dito ng Panginoon? Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. May kakayanan siyang ibangon ang kanyang sarili katawan. Ito yung sabi na salita ng Panginoon. Kaya isipin ninyo sa isipan ninyo na si Jesus talagang takong tao. Siya'y nagkatawang tao, hindi siya tao. Kaya sabi niya, igiba ninyo ang templong ito, ang tinutukoy niya doon yung katawan niya. Ibig sabihin, ibangon niyo sa krus ang katawang ito at aking itatayo sa 3 araw. Verse 20, John chapter 2, verse 20, sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Verse 21, natapat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Sa 22, at sabi doon, at nang siya'y muling mabuhay na alaga ng mga alaga ang mga bagay na sinabi ng ito. Naniwala sila, sumampalataya sila na si Jesus ang anak ng Diyos. At yung sinabi niya na kaya niyang ibangon ang kanyang sarili mula sa kamatayan ay nangyari na ganap. Kaya ang pinaka-gumawa ng pinaka-mabuti sa ibabaw ng lupa ay walang ibang huli sa Jesus. Yan ang ibig ko ipaabot sa inyo. Ang ibig ko lang ipaabot mo sa inyo kung sa Jesus na siya'y narito, gumawa siya ng pinakamabuti. Ano naman ang tukurin natin? Anong gagawin mo? Tandaan ninyo, malibang gawin mo ang pinakamahalagang gawa dito sa lupa, hindi ka kalulugan ng Diyos. Alisin mo na sa vocabulary mo. Napapasok ka sa langit na wala ka namang ginagawa. Mabuting gawa. Pinakamabuting gawa.
Una, pansinin natin dito yung salitang voluntaryong pagpapalik. Ano sabi ng Panginoon niya, Apostol Pablo? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito naman ay na kay Kristo Jesus din naman. Tulad ng pakakala ko nung Miyerkules, ito nagdaang Miyerkules, hindi mo pwede talaga na ang tao sumampalataya nung wala siyang aalisin. Ang karaniwan niyan hindi mo ma-express ang pananampalataya nung wala kang aalisin. Si Jesus naman, in-express niya yung pagsunod niya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang katauhan. Ano sabi ron? Tinupad niya ang kanyang pagkadiyos at nag-anyong alipin. Hindi mo pwede sumampalataya ka nang wala kang aalisin o wala kang papalitan. Voluntaryong pagpapalit. Yun ang pinakamagandang gawa, pinakamabuting gawa. Ano sabi dito, Matthew chapter 13, begin sa verse 45 to 46. Basahin natin ito, medyo may pagkaparabola ito, pero mauunawaan natin ang parang ibig sabihin nito. Matthew chapter 13, verse 45 to 46. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nanangalakal na humanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong niya ng mahalagang perlas ay lumangon siya at ipinabili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Ano yung sabihin? Kayo nang umusap sa pagpapalit. Ang sabi mo sa ibang ebanghelyo, ang pangungusap doon, mayroong isang tao na kasumpong ng kayamanan sa isang lupain. At nang masumpungan niya ito, siya'y umalis at ipinagbili niya ang kanyang lupain at binili ang lupain na yaon na kinasumpungan niya ng kayamanan. Iba't nangungusap yun sa salitang pagpapalit. Kaya isa sa pinakamahalagang gawa dito sa ibabaw ng lupa, yung itanim mo sa puso mo na kaya mong magpalit. Hindi lang mag-alis, kundi magpalit. Kasi sa inyo yan, ang ibig mo sabihin, magpalit ng pamumuhay mo o magpalit ng iyong prinsipyo sa buhay. Yun po ang pinakamahalaga ang gawa dito. At yun ang ginawa ni Jesus. Pinasabi ng ating teksto. Ano masasabi natin dito? Ang taong nakakasumpong ng perlas, ang sabi rito, ay ipagtitili niya ang kanyang ari-arian, ang lahat ng kanyang kayamanan, ay ipagtitili niya para matili niya yung nasumpungan ng kayamanan. Kung tunay na nakasumpong ka rito ng kayamanan, papalitan mo lahat ng kayamanan na tinatago mo sa sarili mo. At bibilin mo yung nasumpungan ng kayamanan. Hindi malimutan ng isa, mangaral ako sa Marindoque, in fact, sabi ng maganda doon, ako nagsasalita. Sabi ko, Tatang, salamat sa iyo sa panahon ibinigay mo sa amin, sa pakikinig mo sa sinasabi ko. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Ang aking narinig ay ginto. Napakahalagang kayamanan. Tumuha yung puso ko, kumalakpak yung dahina ko. Ang aking napakinggan ay higit pa sa ginto at sa mahalagang kayamanan. Siguro naman sa kaunting illustration na pinangungusap ko, nauunawaan yung ibig kong sarili. Kaya nasa na kaya yung mga nakasumpong ng perlas. Bakit wala sa harapan ko? Ang sabi nito, ang nakakasumpong ng perlas. Ang perlas kasi namumusap niya sa kayamanan. Ang sabi nito, ipagbibili niya lahat ng kanyang ari-arian para makuha ang perlas na yaon. Ibig sabihin, handa niyang voluntaryo magpalit kung ano ang meron siya. Pangalawa sa kumana yung pagpili.
Yan ang pinakamahalagang gawa dito sa ibabaw ng lupa. Saan natin makikita yun? Lucas 10:39. Doon na naman tayo kay Maria at kay Marta. Luke chapter 10, verse 39 to 42. Ano sabi ron ng ating ni Marta? Nagsimula yung kasaysayan kay Marta. Panginoon, wala bang anuman sa iyo na ako'y pabayaan ng aking kapatid? Ano sagot ng Panginoon? Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay. Pero isang bagay lang ang napakahalaga at hindi aalisin kay Maria sapagkat pinili niya ang pinakamabuting bagay, pinakamagaling na bagay na hindi aalisin sa kanya. So dito pinipili yung pinakamabuting bagay. Susunod na ba? Dito mapipili. At ano yung pinakamabuti? Tayo na mag-explain. Kala kay Jesus. Yung pinili ni Maria, ang mamalaki sa paanan ng Panginoon. Pangatlo pa bagay o nais kong ibahagi sa inyo ay yung pagbibigay. Naroon din sa ginawa ni Jesus. Diba? Na siya man, bagamat nasa anyong Diyos ay hindi may pinanghawakan ng nararawan. Bagkus binubad niya ang kanyang pagka-Diyos at ibinigay ang kanyang sarili bilang handog sa katutubos. Kaya ginawa ni Jesus, yun ang ipinapakita ni Jesus na pinakamahal, mabuting gawa dito sa ibabaw ng lupa, yung maunawaan mo ang kahalagahan ng pagbibigay. Ulitin ko, hindi lang ako nangungusap sa pera, nangungusap ako sa buhay mo. Dahil hindi mo po pwedeng ibigay ang pera mo kung yung buhay mo nga, hindi mo maibigay. Kaya yung mga walang panahon sa tawain ng Diyos, hindi nagbibigay ng pera. Naniwala ka. Hindi yung sasaklay. Yung tamad na tamad, magbigay ng buhay niya, panahon niya sa oras ng Panginoon. Sa oras ng tawain ng Diyos, aasahan mo nakakapagbigay yun. Kung yung buhay nga niya, hindi na maibigay, pera pa kaya niya. Huwag mo kayo masasaktan, huwag mo kayo sa Panginoon, pero sinasabi ko'y katotohanan. Kung hindi mo kayang ibigay ang buhay mo, pera mo pa kaya ang maibigay mo. Pero mga kapatid sa Panginoon, walang pinakamahalagang gawa dito sa ibabaw ng lupa, kundi yung magbigay ka para sa Diyos. Nasa sa iyo yan. Pera, material na bagay, nananalabi o inyong buhay, kasabay usapin sa pagbibigay. Yun ang pinakamahalagang bagay. Ano sabi ng lalaking tinabuyan na Lysian ruler? Panginoon, ano ang kulang sa akin? Anong gawa, mabuting gawa, ang dapat kong gawin? Ano sabi ng Panginoon? Pagpili mo lahat ng ari-arian. Paligay mo sa mga mahihirap, sa mga lupa. Kung marito ka sa akin, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Marito. Ang lalaking mayaman, hindi siya ginapon ng Panginoon. Hindi nagdalawang isip ang Panginoon ay baba yung sinabi niya, bawiin yung sinabi niya. Tandaan natin, ang mga kapatid sa Panginoon, ang pinakamahalaga na gawa dito sa ibabaw ng lupa, yung pagbibigay. Kaya yan ang ginawa ng Panginoon. Tandaan ninyo, kung yan hindi mahalaga, ito inyong ilagay sa ating mga isipan. Kung hindi mahalaga, bakit si Cornelio sa aklat ng mga gawa, chapter 10, beginning verse 1 hanggang 4, bakit nagawa ni Cornelio pababain o buksan ang langit sa pamamagitan ng pagbibigay? Wala po makapagbubukas ng langit kung hindi pagbibigay. Kung hindi, sabi ko ng Panginoon, hindi lang bumukas, hindi lang nagawa ni Cornelio buksan ng langit, nakababa niya ang anghel at nakipag-usap sa kanya. Ang
iyong mga gawa ay pumailan lang mula sa trono ng ating Panginoon. Pinakamabuting gawa ay pagbibigay, walang makakahigit dyan. Pagbibigay ng oras, pagbibigay ng panahon, pagbibigay ng pananalapi, pagbibigay ng iyong buhay. Pinakamabuting gawa. Kaya mayroong mga tao, sinasarangsan nila yung tithes. Kung walang tithes, mga kapatid, hindi bubukas ang langit. Malaki sa chapter 3, verse 10. Subukan niyo ako sa mga bagay nito kung di ko bubuksan ang bintana ng kalangitan at ihuhulog ko sa inyo ang walang sukat na paglalagyan ng mga pagpapala. Saan binanggit yun ng Panginoon? Binanggit ng Panginoon yun sa tithes. Sabi nung ilan sa mga Israelita lang daw yun. Bakit Israelita lang ba ang pwedeng pagpalain? Kung yun ay para lang sa mga Hudyo, bakit ayaw mo? O kumipot ka talaga? Kinakatwiran mo pa yun. Ano ba yung ibig ko sabihin? Sa pagbibigay. Kung yun ay kung pagpapalain yung mga Hudyo sa pamamagitan ng ganung bagay, gagawin ko rin yun. Dahil ang sabi ng Galatia sa chapter 3, tayo yung mga spiritual na Israelite. Ang bawat sumampalataya sa ating Panginoon. Yan ang mga bagay na dapat natin intindihin, mga mabubuting bagay. Kaya nga sabi ng paksahe natin, ang mga bagay na pinakamabuti sa lupa. O ang mga bagay na pinakamabuting gawa sa lupa. At isa pang bagay, tamang pag-iisip. Inanggit din ito yung sa ating testo. Basahin natin ulit. Sabi rito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ibig sabihin nung si Kristo na namuhay dito sa ibabaw ng lupa, siya ay nasa tamang pag-iisip. Yan. Kaya malibang gawin natin ito, tamang pag-iisip. Yan ang pinakamabuting gawa dito sa lupa. Dito muna tinatama ang isip. Hindi yung iba, akala nila pagdating sa langit, doon, itatama na yung pag-iisip ng lahat ng tao. No! Walang itatama doon dahil nasa tama na yun. Dahil dito pala sa lupa, tinama na yun. Kahit sa kabilang buhay, walang pagtuturo doon. Ang pagtuturo na rito sa lupa. Wala kang gagawin doon. Ang sabi ng Apokalipsis, sambahin ng Panginoon, hindi para naturuan. Dahil ang papasok sa langit ay yung mga naturuan dito sa lupa. So, tamang pag-iisip, tandaan natin, yan ang pinakatamang gawa. Kaya kung hindi mo na itatama pa ang iyong pag-iisip dito sa lupa, wala kang nagagawang mabuti. Yan ang dapat natin maunawaan. Ang dapat magtatapos sa pangatlo, natin lang ibabalansin. Dahil yung paksa niya, binanggit ko rito ang pinakamahalagang gawa sa lupa. At ang unang mulinig dyan, si Jesus, ang unang katotohanan na sinabi ko sa inyo, ay inalugdan ng Diyos sapagkat ginawa niya ang pinakamahalagang gawa dito sa lupa. Pangalawang binigyan ko ng pansin sa inyo, malibang gawin mo ang pinakamahalagang gawa dito sa lupa, hindi ka kalagitkan. Hindi ka makakarating ng langit na wala kang ginagawa na pinakamahalagang gawa dito sa lupa. At ang pangatlo, ang pinakamasamang gawa sa lupa. Kaya malasin natin, ano naman yung pinakamasamang gawa? Kung hindi tayo interesado sa pinakamabuting gawa, doon sa pinakamasamang gawa, baka maging interesado kayo. Ano yung pinakamasamang gawa? Kasi dalawa lang yan eh. Ang gagawin lang ng tao,
gumawa ng mabuti, kung ayaw mong gumawa ng mabuti, automatically, gagawa ka ng masama. Tama ba? Pero umiira lang naman sa technique natin, negative at positive eh. Kung ayaw mo ng positive, negative ang gagawin mo. Ganun lang naman yun eh. Kaya kung ayaw mo gumawa ng pinakamabuti, ang gagawin mo yung pinakamasama. Kaya ang pinakamasamang gawa sa lupa, ang kawalan ng pananampalataya. Wala na, diba? Yan lang ang pinakamasamang gawa sa lupa. Ang pinakamasamang gawa sa lupa, alisin mo tayo yung mga kalunya. Yung politikong tao yan, mga ano yan eh, mga sinungaling na puro pangako eh. Diba? Pwede mo sabihin yung gano'n. Yung mga mamamatay tao, yan ang pinakamasama. Ang gawa, yung pagpatayo. Kapibing martyrer. Hindi po. Ang pinakamasamang gawa, kawalan ng pananampalataya. Dahil kasi yung martyrer, hindi magsisi yun. Dahil ibinigay ni Jesus ang buhay niya sa ibabaw ng krus, binayaran ang kanyang kasalanan. Pero yung kawalan ng pananampalataya, hindi kayang bayaran ng dugo ni Jesus. Tandaan niyo. Hindi mo kayang bayaran ng dugo ni Jesus. Kaya ang pinakamasamang gawa, yung kawalan ng pananampalataya. At nais ko puliwanagin sa inyo, ang taong walang pananampalataya, tandaan niyo, walang pagpili sa mga bagay na mabuti. Ang tao kaya nakakapili ng mabuti, may pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka pipili ng mga bagay na mabuti. At ang panguli pa roon, ang pinakamasamang gawa sa lupa ay yung pagkaalam ng pinakamabuti at hindi mo ginagawa. Alam niyo yung pinakamabuti, pero ayaw mong gawin. Mas matindi pa yun sa kawalan ng pananampalataya. Kaya masabi ng Panginoon, ang hindi nakakaalam ng kanyang pagkakasala ay papaluin ng bahagya. Pero ang nakakaalam ng kanyang mga ginagawa ay papaluin ng nakaraan. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya sa James chapter 4 verse 17, anong sabi ko? James chapter 4 verse 17. Na nakakaalam ang paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa amin. Nakakapagin sa amin. Huwag mo lang kalamanin yung built-in ng Diyos sa buhay mo. Gagawa ka ng mabuti. Nakita ko sa buhay. Ganun ang tao talaga. Ang tao, nilikha siya para gumawa ng mabuti. Yung nakita ko, hindi naman nakakita yun eh. Kita naman na ang laki-laki. Laki magkatawan niya yung bilog ng tela, tapos napakahaba. Yung pinipilit niyang dinahil para makilagay sa ayos. Kaya sabi ko, ang tao talaga, mayroong bahagi talaga ng personality ng tao na pwede siya gumawa ng mabuti. Kaya lang, mas minsan, pinahihirap natin na yung katamaran. Yun ang totoo. Pero ang tao, pero tuwan-tuwa ako. Hindi lang ko talaga. Talaga napakabait. Kung totoo sa atin yun, totoo sa Diyos yun. Pag ginagawa mo yung pinakamabuti, wala naman nag-uutos sa iyo. Hindi ka pa deserving gumawa ng mabuti, ginagawa mo na. Yun ang nakita ko doon sa buhay. Hindi pa sa deserving, ang lambot ng katawan niya. Napakabuhay niya tumayo. Pero nakita ko sa kanya, bagaman hindi pa sa deserving doon, pinipilit niyang gumawa ng pinakamabuti. Yun ang dapat natin maunawaan. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya bagaman, minsan pag tinatawag niya, Jacob, umi-ignore ka. Kaya parang may pililing. Kasi tinatawag mo, hindi nasagot. Nasagot mo Huwebes. Nasa tamang pag-iisip. Kasi hindi gagawin nyo ng mga expect.
hindi gagawin yun ng mga taong sa mga bata na sasabihin kung ano. Eh, alam na yung mabuti, gagawin niya yung mabuti kung ano yung makakatulong. Kaya sabi ko, nangangap ko talaga sabi ko, ang bait ng pag-uwi. Kaya hanggang sa pag-uwi namin sa bahay, natatawa si mama, natatawa ako. Ako nawakawa ko yun, natatawa ako. Kaya naiisip ko hindi naman nakala, pinipilit niya sinabing yung tela. Ina-arrange niya, para nga naman magkasya yung marami pang inakarga na tela. Pero hindi siya deserving. Para sa ganung bagay, pero ginagawa na niya. Yun ang dapat natin maunawaan. Kapatid sa Panginoon, kung hindi tayo interesado na gumawa ng mabuti, pinakamabuti dito sa lupa. Dito sa lupa, ginagawa ang pinakamabuti. Hindi sa kabilang lupa. Dito. Kung hindi ka interesado, wala kang bahagi sa langit. Wala kang bahagi. Hindi ka po pwedeng talugan ng Panginoon. Kaya ano sabi, kung tutuloy natin yung ating sa aking pagtatapos, ano sabi rito, kaya si Jesus, kaya sabi ko sa verse 9, Filipos chapter 2, verse 9, kaya binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Si Jesus ang tinutukoy ko. At ano pa ang lahat ng tuhod ay luluhod mula sa ilalim ng lupa, sa langit, at sa pinakakailang-ilaliman, lahat ng dilay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Italugtan siya ng Panginoon kasi gumawa siya rito ng pinakamabuti. Pumunta siya rito hindi para maggumawa ng trono at mag-uutos, kayo, umayo kayo, ganitong gawin nyo. Hindi yun ang ginawa niya. Ang ginawa niya, gumawa siya ng pinakamabuti. Inihandog niya ang kanyang sarili, hirang pantubos sa sangkatauhan. Ano ba ibig sabihin? Bakit niya ginawa yun? Ang sabi ng akal ng Pedro, siya nagbigay ng isang mabuting halimbawa. Gagawa tayo dito ng pinakamabuti. Kung tayo kalulutan ng ating Panginoon Jesus. Iyan po natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple payak na pangungusap. Ang pinakamahalagang gawa sa lupa. Ay lahat ito mayo, makita natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Kapatid sa Panginoon, ulitin ko, yung makalulugan ng Diyos kung hindi ka gagawa ng pinakamabuti dito sa lupa. Alam niyo sa totoo lang, ay hindi pa ito sa ibang bata. Wala mo simple. Pero ang tamang malamang nalunan na magpapa. Kapag pupunta, alas ka na, tumasagot na siya. Yung super luwa ko sa kung makita kung gumagawa sa ikabubuhi at ikaayos. Hindi pa siya disturbing, hindi pa nakahasa, pero pinagawa na niya. Ini-involve na yung sarili. Kaya sabi ko, Lord, napipito na lang yung aking apuyo. Pagkaraya mo una, panakihin mo ang normal ang kanyang pag-iisip, takot sa inyo. Makita ko talaga
din tayo sa harapan ng Diyos pag nakita niya na tayo ay gumagawa ng mabuti. Walang Diyos na hindi matutuwa sa isang taong gumagawa ng pinakamabuti sa lugar. Dito tayo bababati sa kanilang buhay. Ang paggawa ng mabuti, hindi na usapin sa kanilang buhay. Dito yan usapin. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Alitan natin ang Panginoon. Oras na ito, magkakamasakali ako, hindi mo pa natatanggap ang Panginoon. Hindi ng Panginoon at personal mo tagapagligtas. Kaya sa oras na ito, tatanggapin mo ang ating Panginoon. Magpapasya ka sa iyong puso. Tatanggapin siya. Hindi mo magagawa gumawa ng pinakamabuti dito sa lupa. Hanggang hindi mo tinatanggap ang Panginoon. Bilang tagapagligtas ng buhay. Kaya sa oras na ito, ang kapakasakali ako mayroon mo sa online na nagpapasya na tanggapin ng Panginoon. Ulitin mo ang katagang ito, tukunin mo ang iyong sariling panalangin. Na bilang Diyos, nagpapasalamat mo ako sa iyong salita. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako na buksan ko at kalimtan bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At nagpapasya rin ako na buksan ang aking puso. Inaanayaan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagmamalik at
hallelujah. Maraming pong salamat sa iyong biyaya na kilang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Isa po tayo, pagpalain kayo ng ating Panginoon at magandang umaga sa inyong lahat. Amen.